Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko't mga kapatid. Isang biyaya mula sa Panginoon na tayo po ay magising nang meron po tayong taglay na panibagong kalakasan. No? Ito po ay ating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya't sa umaga pong ito, no, tayo po ay mag-aaral, makikinig ng kanyang mga salita sa ikalalago at ikatatatag ng ating pananampalataya. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalooban mo po kami, Panginoon, ng malakas, masiglang pangangatawan, panibagong buhay na haharapin sa araw na ito. Dakilang Diyos, hinihiling ko po ang iyong pagsama sa buhay ng bawat isa sa amin. Pangunahan mo po kami, lalong-lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita, na sa unang oras ng araw na ito, dakilang Diyos, ikaw ang aming mapagtuunan ng pansin at bigyan ka namin ng pagpapahalaga sapagkat alam namin, Panginoon, na naging mabuti ka sa amin sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang. Hinihiling ko po, Panginoon, na sa amin pong pagpubulay-bulay ng iyong mga salita, palawakin mo po ang aming pangunawa. Bigyan kami, Panginoon, ng malawak na kaisipan upang maunawaan po namin ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa amin sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay ang mga talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 14, na ganito po ang ating mababasa. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga wala. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam? Itong masasama, lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw dalanginan. Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa kanya'y sumusunod. Hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Sayon ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, inihayag sa mga talatang ito ang kasamaan ng tao. At sa unang talata, sinasabi po ng salmistang si David na siyang may katha ng awit na ito na ang taong pinagpipilitang walang Diyos ay patuloy sa paggawa ng masama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala ni isa man, wala. Sa madaling salita, dahil hindi sila naniniwalang may Diyos, wala silang kinatatakutan. Ginagawa nila ang anumang kanilang maisip, maging ito'y masama o labag sa pinag-uutos ng Diyos. Sinusunod nila ang kanilang kagustuhan. At kung atin pong mababasa ang talata sa Kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karanungan. Ang pagkakilala sa Diyos ay may dulot na kaalaman. So maliwanag na kapag ang tao ay walang takot sa Diyos, wala silang kaalaman. Maituturing silang hangal. Iniisip nila, maaaring may Diyos, pero hindi nila ito pinaniniwalaan. God is not in their thoughts. He is not in their lives. Dahil ito ang inilalagay nila sa kanilang isipan, nagpapatuloy sa paggawa ng masama at namumuhay sa kasalanan.
Wala silang pakundangan sa paggawa ng masama o ng mali dahil hindi nila alam na may kaparusahan ang ginagawa nilang kasalanan. Maraming tao ang kilala nating marunong at malayo na rin ang kanilang mga narating. Pero kung wala naman silang pagkakilala sa Diyos, maituturing silang hangal o mangmang at walang kabuluhan o walang saysay ang kanilang buhay sa harap ng Panginoon. The fool has said in his heart, "No God." At dahil pinagpipilitan niyang walang Diyos, he also says no to God. Pag sinabi po nating no to God, para na rin nating sinabi sa Diyos na mas marami tayong alam kaysa sa Kanya. And we have more authority than He has. At dahil ganito ang takbo ng ating isip, para na ring pinutol natin ang pagpapala na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil nireject mo na ang Panginoon sa buhay mo, wala ka nang aasahan mula sa Diyos. Alam po nating mananampalataya na pag ang buhay po natin ay hindi nakaugnay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay, kaya't kung wala po tayong ugnayan sa Diyos, ano ang ating aasahan sa Kanya? Sa Kawikaan 8 talatang 36, ngunit ang di makasusumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Kaya't kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan, ipagsusulit po natin yon sa harap ng ating Panginoon. At kahit naririto pa tayo sa sanglibutan, hinding-hindi po natin mararanasan ang kapayapaan o ang kapanatagan dahil ang buhay natin ay laging kulang. Lagi tayong may hinahanap. Hindi tayo nagkakaroon ng kakontentuhan sa buhay. Laging nababagabag at hindi nawawala ang takot at pagkabalisa. Kaya nga mga kapatid, sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan, pinapaalalahanan tayo na huwag nating hayaang tayo ay manlamig sa ating pananampalataya. Sapagkat sa panahong ito, tayo ay sinusubukan din ng kalaban hanggang tayo ay mahulog sa kasalanan. Sa halip, tayo'y magpakatatag at dumalangin na tayo'y pagkalooban ng Diyos ng kalakasan upang madaig natin ang kasamaan. Isentro natin ang ating puso at isip sa Panginoong Diyos sapagkat sa Kanyang mga kamay nakasalalay ang ating tagumpay. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong iwanan sa inyo ang sinasabi sa talata sa Hebreo 3:12-13 na ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang Kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Tayo po ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, salamat po sa laging pagpapaalaala ninyo sa amin at pagtuturo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Inaamin po namin na kami ay mahina at ikaw lamang ang makapagpapalakas sa amin. Loobin mo nawa, Panginoon, na laging nakaugnay ang buhay namin sa iyo at huwag kaming madalan ng hatak ng sanglibutan. Ang pag-ibig mo ang lagi naming maranasan. Naniniwala kami, Panginoon, na kung ang pag-ibig namin sa iyo, o Panginoon, ay lubos, alam namin na ito ang siyang mag-uudyok sa amin sa paggawa ng mabuti at paglilingkod sa iyo na aming Panginoon. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan at tulungan kami na mailayo ang aming mga sarili sa kasamaan at makagawa ng kabutihan sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling ko po na lagi kaming
pangunahan sa bawat hakbang na aming gagawin at patnubayan kami sa bawat sandali ng aming buhay. Ito po ang aming hinihiling sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.